At kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon si Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang araw po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Good morning, Yusek. Magandang umaga. Undersecretary for Migration Affairs. Yun ang official title ko ngayon. Yan, opo. Yusek, Aba. ano po ang mga actions taken na ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon dyan sa kabuuan po ng Middle East, particularly sa Israel at Iran? Yusek, please. Well, first of all, hindi lang DFA ito, no? Iba-iba ngayon siya rin, lalo na yung Department of Migrant Workers na meron silang representative sa Israel. Ang pwede ko masabi po, well, may na-repatriate na tayo kasi ginagawa natin, hinikayat ng ating mga embahada, yung mga Pilipino umuwi at meron ng first batch na kauwi nung isang araw, no? Nung Tuesday ng gabi, 26. Tapos ngayon, may uuwi ngayon, dapat 50 pero nabawasan, siguro ayaw nang umuwi, 20, 20. At usually noon pinapadaan natin from Israel to Jordan. Pero ngayon nung umuubra na yung airport, umaandar na yung airport ng Israel, may 20 na makakauwi. Wala pa yung schedule, pero sigurado po weekend nandito na yan. At galing ilan naman pati yung embahada natin lumalakad, no? Binigyan ng assistance o ayuda yung mga umuwi nung Monday. Tapos yung nandun pa sa Israel, binibigyan ng psychosocial counseling. Siyempre kasi nagpo-traumatize ng konti. Meron ng mga natulungan na 403 na Filipinos na iwan doon na kunyari kailangan ng extra money or equipment, meron pang gatas, pampers para sa mga anak nila, gano'n. So tuloy-tuloy yung pagtutulong. At binibigyan sila ng advisories. Ngayon, nasa alert level 3 ang dalawang bansa, meaning nanawagan tayo na umuwi sila, voluntary repatriation. Pero magandang balita itong ceasefire na in-announce ng isang araw. At so far, meron pa rin. Wala pa rin pagbabago na tahimik ngayon yung dalawa. So magandang balita po ito. Yung dalawang bansa. Ayun, no. At least good news po, Yusek. Pero syempre, nangyari ho ito, yung mga kaguluhan na ito, unti-unti at bigla tayong nagulantang dun sa talagang airstrike na ginagawa. May mga sinyalis pa rin ho ba tayong nakikita na kumbaga nagiging daan para hindi tayo maging kampante rito at manatili yung ating alerto, Yusek? Opo, palaging may senyalis kasi yung rhetoric ng dalawang bansa, nandun, di ba? So, dati, ang sinasabi sa amin, may nagtatanong, bakit hindi nyo gawing mandatory na pilitin nyo yung mga Pilipino umuwi nung nagkakaroon ng putukan, no? Ang pilitan o alert level 4, nangyayari lang yon kapag hindi na ito talagang yung sitwasyon, hindi na pwedeng matiis. In other words, gera na talaga. Ang magandang halimbawa yung Gaza, no? Pero yung mga dalawang bansa na to, kahit na nagkakaputukan, functioning pa naman yung mga opisina, yung government offices, ganyan. So, meron pa mga restaurant na bukas, gano'n, no? So, ngayon na may ceasefire, hindi dapat tayo kampante at biglang sabihin na wala na tayong repatriation. Kasi may tension, walang katapusan yan. Itignan natin day by day. Kasi po, parang seasonal na may nakakaaway yung Israel. Kung hindi yung Iran, na pwede yung Hamas. Ng Israel, ng Gaza, pwedeng yung mga Houthi, Yemen, at saka Lebanon, yung Hezbollah. So, kinasanayan na ng mga Pilipino yun. Lagpas 30,000 Pilipino doon. Kaya, pag may nagtataka, parang sa agit ng gera, walang gana yung mga Pilipino mo. Sanay na sila doon eh. Ang mga umuwi, usually mga bagito, yung wala pang 3 years doon. Tapos, siyempre, pinakabahan dahil hindi pa nila na-experience yung massive attacks, no? So, gano'n po. Sabihin ko lang, hindi dapat tayo kampante. Pero, labas na ng pahayag o statement ang DFA
na natutuwa tayo sa balitang ceasefire. Ayun. Okay, bago yung iba pang mga katanungan mula po sa akin, ang aking katandem, si Bombo Jaira, meron din pong ilang katanungan. Mhm. Yusek, mayroon na po bang hakbang ang Department of Foreign Affairs at ang mga kaugnay na ahensya para limitahan ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa mga bansa na nasa pagitan ng Israel at Iran, kagaya nga sa Jordan, Saudi at iba pang mga bansa? Wala po, meron tayong ayaw ko sabihin ban, no? Ayaw ko sabihin ban. Sa Israel at Iran, hindi tayo nagpapadala, no? Pero yung mga sa kapitbahay, wala pa. Kasi po, wala tayong alert level doon. At ang magandang balita, those countries, Lebanon, dati pang hindi tayo nagpapadala, no? Kasi nagkaroon ng away yung Israel at Lebanon at medyo tingin natin, hindi pa masyadong maayos yung sitwasyon. Pero yung Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, wala tayong suspension, wala tayong ban, wala tayong limitation. Kasi po, yung mga bansang ito, hindi nakikialam at hindi binabantayan ng Israel. So, patulagay namin, hindi kailangan naman na biglang bawasan natin mga Pilipino doon. Isa pa, yung Qatar, di ba may balitang sinalakay Iran, nagalit yung Iran, may airbase yung US sa Qatar, pero wala naman tumama sa mga missiles nila, no, na block bago dumating, bago naging saninang damages sa Qatar. So, wala tayong dahilan so far, at ayaw natin mangyari yung sinabi nyo, kasi ibig sabihin parang World War III na yun. Pag yung region, magulong-magulo na at hindi dapat magpadala ng Pilipino. Hindi natin inasahan mangyari yun. So, Iran at Israel lang yung limitado ngayon magpadala at Lebanon. Okay. So kung makapag-repatriate na po tayo ng malaking bilang at minimal numbers na lang ang may iwan doon, parehong effort pa rin po ba ang aasahan sa oras na magpasya silang umuwi? Opo, kasi kahit na wala namang announcement ng alert level, pag Pilipino gusto mo tutulungan. Kasi, kunyari sa Kuwait, palagi tayo nire-repatriate, marami-rami. Pero hindi dahil sa gera, dahil tumakas sa amo. So, kahit na walang alert level yung Kuwait, pag tumakbo yung katulong, yung may bahay, tapos tumakbo sa embassy, kinukup-kup to ng attaché, ng labor attaché, ng migrant workers, at inaayos na makauwi. So, pag dumadami yan, palagi tayong nagre-repatriate, hindi one at a time, minsan 100 sila, 200. So, dito sa Israel o sa Iran, sigurado sila, pagdating, pinangako na ng pamahala niya. Hindi lang BMW to, pati yung DOH, nangako ng medical assistance. Tulad ng sinabi ko nila, psychosocial, DSW yan. Iba-ibang tulong. No? Kasi, syempre, ayaw naman ng Pilipino umuwi kung basta pag inuwi, tinapon lang sila, bahala na kayo sa sarili niyo. Tutulungan sila na makakuha pa ng employment at kung in the future, pag binaba na natin yung alert level, sigurado na tayo sa kapayapaan sa Israel, pwede na silang bumalik sa Israel. Okay, with that, maraming salamat po, Undersecretary, sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Magandang umaga at saka pagdasalan natin na may kapayapaan na tatagal po along lasting peace. Salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakapanayan po natin si Undersecretary Eduardo Jose de Vega ng Department of Foreign Affairs at nakatunho siya doon sa Migration Affairs na atin ho nahimay din yung ilang usapin dyan ho sa gitnang silangan kaugnay ng sitwasyon dito sa mga karahasang na itatala.